Hi, good morning mga partners. Kamusta? Ako eto pauwi na from night shift. So 12-hour shift kagabi. Pauwi na from work. Eto na ang time para mag AIM Global. Alright? So abang nag-work naman ako kagabi, sinisingit-singit ko lang yung yung pagpo-post ng mga products, pagpo-post ng mga motivations para nang sa ganon maging productive. So dapat kayo din productive. Magbigay lang ako ng maikling training. Okay, naisip ko lang na magbigay ng kaunting training. Ang tawag sa training natin ngayong morning na to, ngayong araw na to ay what are the top 5 essentials to be successful. Alright? So number 1 dyan, remove excuses na tinatawag. Okay, remove excuses. You know, partners, our life doesn't care about our excuses, especially success. Our success in life doesn't care about your excuses. Alright, ano ibig sabihin yan? So for example, gusto mong mag-prospect pero biglang umulan. Sabi mo, ay bukas na lang ako magpo-prospect kasi umuulan. So ibig sabihin, papabayaan mo bang yung panahon ang magdikta sa'yo kung kailan ka magpo-prospect? Number 2, for example, walang internet, hindi ka makapag-prospect or makapag-invite or makapag-present ng business online. So sabi mo, ay hihintay ko na lang magka-internet. Pwede kang, ang tunay na leader dapat productive, dapat maparaan, dapat resourceful. O di tumawag ka, tawagan mo. Tip nga pala sa pagpo-prospect, wag kayong gagamit ng text message para mag-invite at mag-prospect. Dapat tawagan nyo kasi negosyante ka. Alright? So remove excuses. Your family will probably care about your excuses, but I don't think life will care about it. So in order for you to move forward, you don't have to have excuses. Remove all excuses. Tuloy-tuloy lang. Okay, number 2 sa top 5 essentials for success is control your emotions. So parte ng prospecting, parte ng business natin ay rejections. So yung rejections na yan, kailangan mahalin natin yan. Kailangan araw-araw tanggapin natin yung rejections. Malaking bagay po ang rejection sa ating emotions. Okay, pwedeng ang ganda-ganda na ng araw mo, tapos masabihan ka lang na scam yung ini-introduce mong business, quit ka na. Okay, so dapat matapang tayo sa rejections. Alright, kung sino pa yung mga close na kaibigan mo, pinakamahal mo sa buhay, sila pa yung ayaw sumali sa business mo, nangyayari po talaga yan. So kailangan po maging firm tayo. Ano pang example ng control your emotion? For example, may nakita kang post sa Facebook or may sinagsabi sa'yo ng masamang balita. Alright, dapat hindi yan magre-reflect sa atin socially. Dapat hindi makita ng tao na tayo ay apektado. Dapat positive palagi. So be positive always. Yan ang natutunan ko sa aking mentor na si Up Andy, si Mr. Positive. Thank you very much, Up Andy. So move on tayo. Number 3, improve your communication na tinatawag. So pag improve your communication, to whom? Sa inyong upline, especially sa iyong downline. So dapat constantly updated ang upline at downlines mo sa mga daily task na ginagawa mo. Hindi lang sa upline at downline dapat open ang communication mo. Open ka lagi dapat for training. At the same time, alam mo dapat kung ano nangyayari. May NPP ba? May bago bang products na nilabas ang AIM Global? May bago bang marketing strategy? So dapat open ang communication mo sa upline, sa downline, at the same time sa mismong company. Alright? Number 4, be on time. Always be on time, every time. Sinasabi natin. Ano ibig sabihin yan? So sa ating mga onliners, kapag sinabi mo sa downline mo, okay, sige, may training tayo ng alas 6 ng umaga. So kung alas 6 ng gabi sa inyo, alas 6 ng umaga sa atin, kung saan convenient ang downlines nyo, make to a point na to pa rin yung schedule. Okay? Kasi malaking risk kasi na, at malaki ang mawawala sa'yo kapag nagpo-procrastinate ka. Ano ibig sabihin ng procrastination? Yung pinagpapabukas yung dapat na ginawa ngayon. So be on time every time. Mas maganda nga early, like 15 minutes or half an hour before dumating ka sa appointment or ginagawa mo na yung business. Alright? So sabi nga sa nabasa kong libro, the
the people those are successful wake up 4 hours or 3 hours before they go to work. Bakit? Anong ginagawa nila? Nagiging productive sila, ginagawa nila yung business or nagpe-prepare sila, minomotivate nila yung sarili nila. So be on time every time. That's number 4. And lastly, protect your integrity. So ano ibig sabihin niyan? Protect your integrity po mga kapartners. Ibig sabihin, protektahan nyo po yung integridad ng company, dahil kapag ikaw ay nagpe-present, you're not presenting as yourself. Like for example, I'm TJ. I'm not presenting as TJ, I'm presenting AIM Global. Okay, so you're representing your company. So make to a point, dapat yung damit mo dapat maayos, professional, mukhang negosyante. Hindi naman importanteng mamahalin. Ang importante lang, presentable ka, hindi yung lalabas ka sa isang araw nakasando ka lang. Okay, so tip lang, pag lalabas ka lagi kang a little bit postura, casual. Okay, hindi naman yung nakapambahay ka, kasi hindi mo alam, one of these days paglabas mo, yung prospect mo pala na halimaw pagdating sa network at magpapalugo pala ng grupo mo ay makakasalubong mo lang, at ikaw ay hindi ka nakahanda, hindi mo siya makukuha. So again, another setback ng buhay mo yon. So protect your integrity, at the same time lahat ng mga sinasabi mo lumalabas sa bibig mo, ingatan mo, dahil syempre yun ang magre-reflect kung ano ka. So be positive always, at the same time maging productive. Okay, so protect your integrity. So recap lang tayo habang nagbabaking ako sa parking. So paano maging successful? Number 1, remove excuses. Number 2, control your emotions. Number 3, improve your communications, upline, downlines, or company. Number 4, be on time every time. And lastly, protect your integrity. Okay, sige, medyo nata-traffic at nagkakabol-bol na. Babay na muna. Happy networking, happy changing lives. Power mga partner. This is your upline TJ saying bye-bye, good day, and more blessings. Bye-bye.